Happy Blessed Sunday everyone. Ito po, panonoorin po natin tong pagbati ni Madam VP Sara sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino ngayong panahon ng undas mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dyan, huwag ho natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating paggunita ng undas, naway isa puso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya, pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, naway manaig ang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Harapin natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po Madam VP sa inyong magandang mensahe dito sa ating mga kababayang Pilipino dito sa ating bansa. Sana ho magbigay ito ng magandang halimbawa yung mensahe mo na tumatak sa kaisipan ng ating mga leader dito sa Pilipinas na magawa nila yung pagtulong at pag-serbisyo sa ating bayan ng maayos. Ito po mga kababayan, panonoorin natin itong leader natin na sa BBM at pag-uusapan kung ano yung naging resulta ng kanyang pagbisita dyan sa APEC 2025 Summit Meeting. Kasama ho natin itong si Harry Roque na ipapaliwanag po yung kanyang pagbisita kung okay po yun o hindi. Ito na po, tumulak na ho tayo sa video na to. Alam niyo, gusto kong pag-usapan ngayon. Kamusta na ba si Marcos Jr. sa ASEAN? Ang sagot, nagmukha siyang kawawa. Bakit po? No? Well, alam niyo itong ASEAN nito. Alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan. No? At noong panahon man ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko na maalala kung anong taon exactly yun, tayo po ay naging host dyan. No? At ginanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po, na nagbukas ang ASEAN, anong pinakita nilang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Na bagamat alam namin na bago ng presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong. Hindi lang sa Pilipinas, kundi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no, na si Anwar Ibrahim, no, talagang parang pinarinindigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no, yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN, na parang ang mensahe niya is magpaka-leader ka naman. Ayan mga kababayan, yan yung sinabi ng leader ng Malaysia dito sa ating Pangulo. Na magpaka-leader ka naman, na ayusin mo yung mga corruption dito diyan sa bansa mo. Ito mga kababayan, maipapakita ko dito kung ano yung walang respeto itong ating presidente, na kung saan bigla-bigla na lang lumapit dito sa leader ng China, na kung saan mag-uumpisa sana yung kanilang talumpati, pero po bigla lumapit itong si BBM mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. 밝은 미래를 여러 가지 기대합니다. 飞出来那只蝴蝶 The butterfly was 很美 flying 丽。 저녁 in the dinner hall. It 나비가 was very 날아다녔습니다. 李在明总 너무나도 统 아름다운 就说 만찬 你们明年的 장소였습니다. 蝴蝶是不是也 이재명 可以飞起来啊？ 대통령님께서 Are you also 저에게 going to 那 have 么我 a说 butterfly next 我希 year? 望 내년에 这 나비를 只美丽 이렇게 的蝴 아름답게 蝶 날리실 飞到 건가요? 深 라고 圳， 질문을 The beautiful 해주셨습니다. 最好它 butterfly will come to 能够飞 Shenzhen. 得更 여기에 好， 있는 이 아름다운 甚至 나비가 会唱 Even 歌。 better, and 신진까지 maybe she will 날아와서 sing for us. Thank 노래까지 you. 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Ayan, nakakaawa, saan lumalapit. 네, 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Yes, please wait for a moment. Ayan po mga kababayan, nakita nyo, di ba?
Siya yung lumalapit dito sa China. Paano kasi mga kababayan, merong home pride tong presidente natin na bato nagkakaganyan sa West Philippine Sea. Nagkakaroon ng tension kasi hindi marunong makidiplomasya itong ating Pangulo na kung saan hindi katulad ito ni Tatay Digong dati na wala man lang ganyang nangyayari na mga gahan ng mga Coast Guard dyan na inaalipusta po tayo, inaapakan po yung karapatang pantao natin. Kasi yan dahil dito sa ating presidente mga kababayan. Kung maayos lang siya makipag-usap, makipagdiplomasya, paano siya irespeto? Kung yung bansa natin hindi niya nirespeto, pinagnanakawan niya ng mga bilyo-bilyong pera. At sino ang naaapi? Tayo. Paano pa? How much more? Katulad niyan, yung mga tension na yan. Nakita niyo naman itong si President Trump, hindi man lang sila nag-usap at nagkamay. Kanino siya nakipag-usap? Dito sa Secretary ng Bansang Amerika, mga kababayan. Ganyan kalupit itong si BBM. Wala ho siyang hiya at walang awa dito. Tignan mo, sino ho yung kaawa-awa dito? Ganyan kung paano yung tingin nila dito kay BBM. Hindi malayo ho dito kay Tatay Digong natin na nung siya ay presidente, talagang sila pa yung lumalapit at nangipagkamay dito sa ating former president na si Tatay Digong. Na kung sino pa yung kanyang inaapi. At least kung ikukumpara mo dito sa naging administrasyon nga ni Tatay Digong. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nahita ni Marcos Jr. sa ASEAN? Well, sa akin, unang-una, wala. Yung tradisyonal na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN, kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon, abay wala po dun si Marcos Jr. Hindi ko pa alam kung bakit ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya dun sa Secretary General ng UN, no? Ano naman ang importansya na pag-meeting sa UN Secretary General? Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic picture of unity, pagkakaisa. Yes, tama. So, importante na talagang kasama siya dun sa larawan na yon. Hindi po siya sumama dun sa larawan. At ang tanong, nasan nga si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason daw siya sa SecGen ng UN. Pero hindi naman natin malalaman kung ano totoong kadahilanan dyan. No? Dahil ako'y nag-iisip, no? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay vangag. Baka naman meron siyang ibang ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders diyan sa pagpupulong na naganap sa Malaysia, kung hindi ako nagkakamali. No? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa, hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba na ang sabi ni President Trump, ang commitment namin sa Pilipinas to defend the Philippines is ironclad? Bakit di siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? Ayan, BBM, nakakaawa ka talaga, no? Kalunos-lunos ho yung sinapit mo dyan, yung pagpunta mo. Mabuti pa itong si VP Sara natin, nandito sa bansa natin, kahit hindi ho lumalabas, tumutulong sa mga kapwa nating mga mamamayang Pilipino. Na kung saan nagbibigay siya ng mga magandang halimbawa at pinapakita niya yung talagang good leader, mga kababayan. Nung inaatupag mo dyan, pabanjing-banjing ka lang dyan, kung ano ba yung pinagkakain mo dyan, mga polvoron? Naku po, tigilan mo na po yan. In fact, meron lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan. Tama. Na nag-uusap talaga si Bangag Marcos Jr. at si Donald Trump. So ano nangyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Nawala. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. O mga kababayan, yan, ganyan ho ang tingin sa atin ng mga leader. Maliit po yung tingin sa bansa natin, lalong-lalo na dito sa leader natin. Kaya ho mga kababayan, nakita nyo, kung sino pa yun na tumulong sa kanya nung ginawa niya, siya pa nagpakulong. Ganyan talaga kasama itong leader natin, mga kababayan.
palibhasa salimpusa lang ho siya diyan mga kababayan, no? Hindi dati na kung saan itong yung ating dating former president na kung nakita nyo yung mga video, yung mga respeto sa kanya, nagtatayuan sila. Papunta pa lang siya sa podium upang magsalita, nagtatayuan na yung mga leader at nagpapalakpakan. Yan sila Donald Trump, sila Vladimir Putin, yung mga malaking presidente, mga kababayan. Ganyan no ang respeto nila sa ating bansa. Dahil po itong si Tatay Digong nung siya naging presidente, nakita nyo naman, inayos niya yung bansa natin. Nakita nyo ba? Peace of mind dito, kahit maglakad kayo sa gabi, yung mga kapulisan, nakatakot po sila mangurakot dahil takot sila dito sa ating leader. Hindi katulad ho dito sa leader natin, talagang nagpakasasa sila dahil wala, mahinang leader po to. Tignan mo yung nangyari sa bansa natin. Binaha, nilindol, wala pa rin ginawa kundi talagang lalong naghirap yung bansa natin. Kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin dyan sa isang assistant secretary? Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Pero itong pinakamasama, abay, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff. Papunta ng Amerika ang kanilang mga kalakal. Zero tariff. At syempre, nagdiwang yung tatlong bansang yun. Dahil hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika. Tayo yung mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika, na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na ine-export sa Amerika ang ipapataw. Anyari! Kala ko ba, BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari! Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bubanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ng China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang kaisa-isang bumanat sa China dahil nga dito sa South China Sea. As if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN. Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng code of conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang ang Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, no? Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa at numero uno pa rin pagdating sa mga kapital na pinapasok sa mga bansa sa ating sa loob ng ASEAN. And yet, si Marcos Jr. na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang nang away sa China dyan sa ASEAN Summit. Hindi ko nga maisip, ano ba? Talaga bang out of this world na pag-iisip ni Marcos Jr.?
Di ba siya nag-iisip bakit siya lang ang nakikipag-away sa China samantalang lahat ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia ay nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo. So paano po kasi itong si BBM, Mr. Harry Roque, ang iniisip niya yata itong bansa ng China. Itong leader ng China is kurakot, no? Hindi niya naisip, matagal ng leader to ng China. Na kung saan, kung talagang kurakot tong presidente nila, di sana natanggal na to. Yun ang hindi iniisip ni BBM, mga kababayan, no? Na itong si Xi Jinping, matagal ng leader, kung corrupt talaga to, talagang matagal na sanang nawala yan na presidente ng China. Kaso hindi ho siya corrupt Lalong lumawig yung bansa ng China, lumago. Dapat ito yung ginawa ni BBM. Pinalawig na yung bansa natin, pinalago niya, nakipagkaibigan siya dito sa mga leaders dito sa Asia para umasenso yung bansa natin. At hindi lang ho yung bansa natin, para lahat ng Asian countries lumago. Para yung tingin ng mga European, mga puti dito sa mga Asian, is lalong tumaas yung paningin nila sa atin. Dito kay BBM po, lalo hong bumaba yung tingin nila sa ating mga Asyano, mga kababayan. Yan po yung totoo. Talagang ito, wala may dulot talaga na maganda dito sa bansa natin. Puro pang-aapi ang inabot natin. ang naging performance ni Marcos Jr., mukha pong kawawa. Wala halos pumansin sa kanya. Ang bida syempre dito sa ASEAN Summit neto, yung leader ng Timor-Leste. Kasi siya ang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Bukod pa dyan, syempre ang superstar yung chairman, si Anwar Ibrahim ng Malaysia dahil siya yung incoming, siya yung current chairman at saka ang kanyang termino hanggang December of this year. Tayong susunod na chairman pero magsisimula po yan Enero of next year. At inaasahan natin ng susunod na ASEAN Summit gaya ng panahon ni Tatay Digong ay sa susunod na taon kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po magkaroon ng mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr. Pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. sa ASEAN. Po yan, mga kababayan. Parang hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. Tama. So completely, walang pumansin, literally and figuratively kay Marcos Jr. Mga kababayan, isipin na lang ho natin yung susunod na APEC meeting kung gaganapin dito sa bansa. Di maghanda na tong administrasyon ni BBM, mga kababayan. Naku po, para pagpunta nila dito, maayos na yung kalagayan ng bansa natin. Ang gawin nila, ipakulong na lahat yan, yung mga nasasangkot dito sa mga korupsyon sa bansa natin para ho hindi kayaya yung bansa natin. Para naman ho kaakit-akit at para may presenta ni BBM na maganda yung kanyang pamamalakad. Kaso nga po, malabo na po yan 2 months na lang, ilang buwan na lang ang hihintayin natin. Tapos dito, nagkataon na dito pagagawin sa bansa natin. Naku po, talaga lang nilugmok niya tayo sa kaiyan, no? Talagang mali yung diskarte ni BBM, mga kababayan. Maling-mali. Kababayan di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumatsad na to 61. Lowest ever in history, bagong Pilipinas. Ang stock market below 6,000. First time in history, Lugi. Bagong Pilipinas. Mas malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Ang ibig sabihin po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon. Alam ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia na hindi mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa. Nako, totoo po Kaya yan. mga kababayan alam ko tapos na itong pagtitipon ng October at 30. Or dahil ngayon ay delayed ako sa inyong oras, no? Or nagaganap pa. Kung kayo'y
o pwede pang sumali dyan sa mga pagtitipon, sumali na po kayo. Kasi ngayon, hindi pinapansin ng Pilipinas, pinagtatawanan pa tayo dahil nga doon sa korupsyon sa ating bayan. Nako. Pinakamalala na po ang korupsyon sa atin, hindi lang sa Grabe. Southeast Asia, kundi siguro sa buong daigdig na. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. So kung hindi pa po kayo sumasapi sa mga pagtitipon ngayon dyan sa October 30, ngayong araw dyan sa ating bayan sa Pilipinas, sumali na po kayo. Ayan po mga kababayan, napakaganda po ng mensahe at narinig natin yung na may natutunan tayo, napakalaking bagay na naman. Itong sinabi ni Mr. Harry Roque, yung mga pagpunta, yung pagdalaw na ito ni President Marcos dito sa Asian meeting na to, na kung saan wala ho yung tingin nila sa atin, napakalit ho ng tingin nila sa bansa natin. Na kung saan na dapat yung respeto ay meron kung respeto yung leader sa kanya, na kung saan siya pa yung lumalaban dito sa bansang China, na instead na nilalapit na yung bansa natin para umangat yung ekonomiya natin. Pero ito po, ang kapalit, nilalabanan niya po niya yung mga bansang malalakas, mga kababayan. Kababayan, nakita nyo yung mga kalokohan ng ating presidente, nakita nyo kung ano yung epekto ng pagpunta niya doon. Useless din po mga kababayan yung kanyang pagpunta. Narinig nyo na, binunyag na ni Harry Roque yung kanyang mga kapalpakan dyan sa Asian Summit meeting na yan. Kumpara natin siya sa dati nating leader na napakaganda, napakataas po yung respeto sa ating bansa, mga kababayan. O hanggang dito na lang ho tayo, mga kababayan. Kaya na pong bahala dito kung anong iisipin nyo dito sa leader natin, kung anong kahinatnan ng bansa natin. Talagang wala na. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag nyo kong kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa yung mga kaguluhan dito. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.